natin kung gaano na nga ba kayaman ngayon ng isang komedyante, TikToker at vlogger na si Wamos Cruz. Pero bago natin simulan ay atin munang kilalanin kung sino nga ba siya, ano ang kanyang buhay pag-ibig, at ano ang mga pinagdaanan niyang hirap sa buong buhay niya. Kaya siguraduhin nyo lang na tapusin ang videong ito hanggang sa dulo upang mapagtanto nyo sa isip nyo kung karapat dapat ba siyang tawagin ninyo na mukhang lamok. Mag-subscribe ka na rin para maging masarap ang ulam nyo bukas. Charot! Siya si Kim Wamos Cruz o mas kilala bilang Wamos Cruz o di kaya'y Master Wamos. Binansagan din siya ng karamihan bilang mukhang lamok dahil sa may gumawa ng TikTok video sa kanya na kung saan sumasayaw ito at pinalo ng kung ano tsaka tinira papalayo hanggang sa inedit na naman ang video niya na nahulog siya sa presko ni Pangulong Duterte kung saan tinapos ito ni Digong dahil naiirita siya sa lamok na ito. Well, alam naman nating lahat na isa ang Pilipinas sa pinakamaraming racist. Kaya naman pinapiyastahan talaga ito online. Kaya doon na nagsimula na tawagin siyang lamok o di kaya'y mukhang lamok. Isinilang si Wamos Cruz noong June 1, 1997 at siya ay kasalukuyang ngayong 24 anyos. Naging exposed na nga si Wamos Cruz 3 years ago sa show ni Uncle Willie Revillame na Wawawin. Ang video nga na ito ay in-upload sa YouTube at umani lang naman ng 1.9 million views. Maging si Uncle Willie Revillame nga ay namangha sa talento ni Idol Wamos Cruz na kung saan nag-alarobot siya sa kanyang pagsasayaw. At isa pa ngang video na kung saan pinamagatan itong Wawawin, dakilang dancer, at ama ay mas lalong nagulat si Willie dahil may asawa na pala ito at anak. Ang video niya na ito ay umabot na sa 4 million views. Well, hindi pa kasali dyan ang mga napanood nito nung live sa TV. At ang isa naman na TV appearance ni Wamos ay sa Idol Philippines noong taong 2019 na kung saan nag-audition ito ng Torete at umabot lang naman ito ng 15 million views sa YouTube. At hindi pa kasali dyan yung sa ibang social media platform na pinag-uploadan ng video. Well, kaya ko ito sinasabi sa inyo upang makita nyo kung anong hirap ang pinagdaanan ni Wamos para makamit lang ang kanyang pinapangarap. Tapos lalaitin nyo lang na kesyo mukhang lamok? Huwag ganon mga kaibigan. Fast forward naman tayo. Well, ngayon nga na kay dami ng social media platform ay napakarami na ring opportunity na pwede mong subukan para lang makaahon ka sa hirap o di kaya gamitin mo ang talento mo para umangat ka. Well, February 2020 ay pinasok na nga ni Wamos Cruz ang pag-YouTube at dito nga ay gumagawa siya ng mga funny videos o ano pa mang maisipan niyang gawin para makapagpasaya ng mga tao and at the same time kumikita siya. Well, mamaya ay pag-uusapan naman natin ang estimated na kinikita niya sa YouTube gaya ng monthly at yearly earning. Well, correct me if I'm wrong, pero nang pagpasok ng Wamos Cruz sa vlogging, ay mas nagkaroon siya ng napakalaking opportunity para makakolab ang ilang vloggers sa Pilipinas. Well, ang pagkokolab ay isang teknik ng Konoha na kung saan magsasama ang dalawang vlogger at para mas makahatak ng maraming subscribers, kumbaga, parang nag-fusion o di kaya'y nag-combine. Ang YouTube subscribers nga ni Wamos ay malapit na sa 300,000 subscribers. At ang followers naman ito sa Facebook ay 2 million na, kaya naman masasabi mo talaga na unti-unti nang umaangat si Wamos. Sa tulong rin niya ng mga suporta ng kanyang mga tunay na kaibigan, gaya ni na Boss Karipa, Kiefer at especially sa Team Sawyer. Ngayon naman ay pag-uusapan naman natin ang TikTok journey ni Wamos. Well, meron lang naman itong 10.5 million followers at total of 105.5 million likes. Well, dinaig pa nga nito ang ilang mga sikat kong TikTok ang pag-uusapan. Well, usapang pag-ibig naman tayo. Well, kamakailan nga lang ay nag-viral ang kwentong pag-ibig ni Wamos Cruz at ni Antoinette Gale del Rosario. Isa ring TikToker na may 1.5 million followers
At ito ay matapos na sagutin si Wamos ng maganda at sexy na dalagita. Well, marami ngang napasana all sa kanilang dalawa dahil tila ba nagkaroon sila ng pag-asa nang makita nila na nagkaroon pa ng magandang jowa si Wamos. Well, syempre kahit na marami ang napapasana all, ay marami rin talaga ang nag-ex ang kilay dahil sa nakikita di umano nila ay hindi ito isang tunay na pag-ibig. Bagkos isa lang daw siguro itong uri ng paggayuma o dahil lang daw sa pera. Pero ganun pa man ay hinayaan lang ito ni Wamos Cruz at Antoinette dahil ang mas importante sa kanila ay masaya silang dalawa. Well, nagkaroon pa nga sila ng fan clubs at ito ay mga Wamonet at Wamonet Official. Marami nga ang sumuporta sa kanilang pag-iibigan sa halip na KMJS pa nga silang dalawa. Well, nagkakilala naman si Antoinette at Wamos nang dahil sa mga TikTok videos ni Wamos Cruz ay diniduet ni Antoinette hanggang sa tinutokso-tukso na nga sila ng mga fans. At dito ay nagkapalitan ng mga numero at paglipas ng 3 buwang panliligaw ni Wamos ay dito na nga nagsimula ang kanilang matamis na relasyon. Ngunit hindi pa totally happy ending dahil may isang dummy account ang gusto siyang siraan. At dito ay sinabihan pa siya na nagkapera lang daw ay lumaki na di umano ang ulo. Pinabulaanan naman ito ni Wamos dahil kung tumutulong man daw siya sa ibang tao, sa anak niya pa kaya? Nilinaw naman ni Wamos na pinagtatawanan lang daw nila ng ex niya ang mga taong gumagawa-gawa ng kwento dahil bagamat hiwalay na daw sila ng ex niya, ay okay naman daw sila at nag-aambagan sila para mapalaki ng maayos ang anak nila. Ngunit ngayon nga lang ay napabalita na naman na ipinatulfo ng nanay ng babae si Wamos dahil sa pagtatana nito sa kanyang anak na minor. Pero noong makapanayam naman ni Tulfo si Antoinette ay dito na pinagtapat ng dalaga na kaya daw ayaw ni Antoinette sa nanay niya ay dahil minomolest siya di umano siya ng kanyang stepfather. Pero so far, boto naman ang biological father ni Antoinette sa pag-iibigan nila ni Wamos at ng anak niya. Kaya tingnan nyo na lang sa RTIA ang buong pangyayari. Well, sa kabila ng napakaraming pagsubok na dumaan kay Wamos ay heto pa rin siya at patuloy na humahasel sa buhay para makamit ang tagumpay. Well, maliban ang pagtatana ng minor ay pwede naman na hintayin na lang ni Wamos na mag-18 si Antoinette. Total 17 years old naman din siya. Well, dumako naman tayo sa kung gaano nakayaman si Wamos base lang tayo sa mga social media stats niya. Dahil hindi rin naman gaanong nagpe-flex si Wamos sa mga naimpundar niya. Kaya ang pagbabasihan na lang natin ay ang kanyang Facebook earning, YouTube sahod at TikTok endorsement and sponsorship. Well, ang kinita ni Wamos sa kanyang YouTube channel in monthly ay nasa estimated na $526 to $8,400 na kung saan kung ito total natin yan in peso ay nasa 25,000 to 420,000. While monthly pa lang yan. Habang ang yearly naman ni Wamos ay nasa estimated na $6,300 to $101,000 or in peso, nasa 315,000 pesos to 5 million pesos. Well, sa YouTube pa lang yan at hindi pa kasali ang mga sponsorship at endorsement niyan. Ang base sa estimation ko ay kumikita na si Wamos ng nasa 2 million to 5 million. Sa 300,000 subscribers niya pa lang yan sa YouTube. At sa Facebook naman tayo na kung saan meron itong 2 million followers. Well, base sa aking experience nung na-monetize ang Facebook page ko, ay sing rate lang din sila ni YT. Gaya ng sa akin na yung 1 million views ko ay kumikita ng 45,000 kaya naman. Kung titingnan mo ang mga videos ni Wamos, ay paniguradong milyon na rin ang kinikita nito sa Facebook page niya. While sa TikTok naman na kung saan meron siyang 10.5 million followers, ay kumikita na rin siya dito ng mga endorsements, sponsors at sa affiliate. Ayon naman sa article ng Star Bio Trends na ang estimated net worth ni Wamos Cruz ay hindi bababa sa $170,000
at hindi lalagpas sa $875,000 o sa pera natin sa Pilipinas ay nasa 8,500,000 to 43 million pesos. Ngunit tangi ito lang ang nakikita ko na piniplex nila dahil sa sadyang hindi lang talaga mahilig sa pagpiplex si Wamos Cruz. At sa mga nagsasabi naman na pera lang ang habol ni girl dahil nga sa itsura kayo bumabase ay sagot naman ni Wamos dito na bakit ba? Hindi na ba pwedeng umibig ang pangit sa maganda? At para naman sa mga nambabash at tinatawag na lamok siya, ay manalamin daw muna kayo bago kayo manlait. Well, hanggang dito na lang at sana ay may napulot kayong mga aral sa buhay ni Wamos. Maraming salamat sa panonood! Subscribe!